dadamputin na siya at siya ay ikukulong. Alright? Ngayon, ang punto natin dito, bakit siya lang? At sinasabi ni Bong Revilla na sabi niya, wala akong kasalanan na wala daw siyang ninakaw doon sa mga ghost projects. Hindi mo naman to first time, Bong Revilla. 'Di ba? Nakulong ka na, nakawala ka na, isa na nagbagong buhay ka na. Hindi ka na sana nasangkot dito sa mga ghost projects dahil kung pag tumatanda na yung tao, dapat nagbabagong buhay na. Pero kayo tumatanda ng masyadong tumatakaw. Sabi niya, harapin ko ito ng walang takot. Alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Wala akong kasalanan dito. Yan ang problema no? Kapag nasusukol na, ay tatawagin na lahat ng santo, lahat ng Diyos. Tama ba na makulong siya? Kung siya ay nagnakaw, of course. 'Di ba? Dapat nga gugurgurin silang lahat. Pero ang point natin dito ay yung pagnanakaw ni Bangag Jr. Bakit yung testimonya, ni Bryce Hernandez, kasama niya sa makukulong, bakit ito na-aksyonan agad ng ombudsman na naghihingalo na? Na si Bonjing na, ang bilis. Ito may warrant of arrest na. Pero bakit si Tambaloslos, si Martin Romualdez, hindi makasukasuhan at bakit napakabagal ng hustisya pagdating sa mga bangag? Ang ginagawa nila ngayon ay to divert yung attention ng taong bayan para mawala sa picture ang tunay na mastermind, ang tunay na magnanakaw, na magpamilyang Araneta Romualdez at sa kaduluduluhan ng kanilang pamilya, ng kanilang mga kaapu-apuhan na ninanamnam ang pera ng bayan. Selective justice. 92 point something million ang involved dito, kadahilanan na pagpapaaresto kay Bong Revilla. Pero si Marcos Jr., ulitin natin, si Marcos Jr. na bilyon-bilyon at in-expose mismo ni Zaldico na dati nilang kasama o kasabwat dito sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan ay mahina ang aksyon. Ang bilis-bilis ng Sandigan Bayan na arestuhin si Bong Revilla? Hindi sa ayaw ko siyang maaresto. Of course, dapat lang. Kasi 900 million ay pera ng bayan, yung kinasasangkot. Pero bakit ang bilyon-bilyon nila Tambaloslos, bakit wala pa? Wala. Ano ba sinasabi niya dito? Meron pala siyang statement. Ako, tingnan natin. I don't know kung napanood niyo na to. May nakita ako na statement ni lolo mo. Ito ba yan? Si Jalpot nagpa-giyot-giyot. Teka, tingnan natin. Ito. Here we go. Pakinggan natin to. Pwede sabi nito. Where is that? News 5. Kawawa. Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang Malungkot, hindi ka natuto. parang wala yatang due process. Due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang, hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Ay naku, anong katapaurin? Ano po ang nararamdaman ko sa totoo, nakapasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming. Alam mo kasi, ikaw kasi Bong Revilla, kayo hindi na kayo natuto. Sabi ko nga, mga kababayan, wala kasi kayong kabusugan. Okay? Wala kasi silang kabusugan. Kaya yan ngayon. Yan sila ngayon ang mga panakipbutas ng Bangag Administration. Okay? Para mapagtakpan ang tunay na salarin. Si Marcos, Adictos, Botomesa, okay? Kidnapper at lahat-lahat na. Dahil patuloy tayo nagsasalita patungkol dyan sa flood control na yan, na walang patutunguhan yan, nang ikukulong lang nila
kung sino ang gusto nilang ikulong, 'di ba? Selective nga, 'di ba? Kung sino lang ang hindi nila kaalyado, yun ang ikukulong nila. Ano sinasabi ni Lacson kanina sa Senate hearing? Okay? Sa mga detractors daw tayo dun sa ano tawag diyan? Dahil tayo ay nagsasalita laban yan sa mga gawa-gawa. I mean, mga script nilang pagdinig na yan. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Sabi niya, let this serve as a warning. Ano sabi ni Ping Lacson? Hindi mapatahimik? Ano sabi niya? Hindi kayo patahimikin. Bakit naman kayo namin patatahimikin? Kung di ba naman ikaw, Gonggong, Pinky Lacson, sabi dito, tinabla ni Pinky Lacson ang mga naninira at nanamantala sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa korupsyon. Sinong nanamantala? Sinong sumisira? Sabi niya, let this serve as a warning to skeptics, detractors, and hijackers who exploit the vulnerabilities and anger of our people to deepen the fault lines of our nation. Julul, sabi niya, okay, para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our Filipinos who consistently follow and monitor our hearings and participated in the trillion peso march. Ulul. Bakit hindi mo ipatawag si Bangag dyan? Sige nga, Pinky. Bakit hindi mo ipatawag si Bangag dyan sa flood control na yan? Dahil pinangalanan siya ni Saldico. Si Lisa Tanas ipatawag mo. Si Sandro Marcos ipatawag mo. Si Tambalusos, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ang pinapatawag mo mga small timer? Billion, mastermind, sindikato itong si Bangag. Di ba? Nakikita nyo mga kababayan na mga sangkot din dito, okay? Sa pagnanakaw. Ngayon, ano ang kontodo tanggol nyo kay Bangag? Dahil di ba, although alam nga natin, di ba, na binibigyan natin ng benefit of the doubt yung naghain ng impeachment sa kanya. Ano sinasabi ni Boji D? Nakasabwat din nila dyan. Tao din nila. Okay? Ano sabi dito? 3 hours ago. Boji D dismissed the impeachment complaint against Marcos Jr. saying it's lacks sufficient grounds to emphasizing that President is fulfilling his mandate. Tignan mo. I-dismiss talaga nila. Pero kay Inday Sara, tanggap ka agad. Nagbayad pa ng mga pumirma, di ba? Para i-impeach si Sara Duterte. Pero kay Bangag Jr., walang grounds. Chuchu-chuchu. Lahat ganon. Okay? Kasi ayaw nilang panagutin si Bangag dahil protector si Bangag. Ginagamit ang kapangyarihan ng pagiging presidente para protektahan ang pamilya niya, ang mga kaalyado niyang kawatan. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan.